Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po, sakay pa rin ako ng radio mobile booth na narito po sa Balintawak Toll Plaza, dito po sa North Luzon Expressway. Tuloy tayo sa ating pagbabalita ngayong umaga. Inuna ng ilang kongresista ang pag-iendorso ni Vice President Sara Duterte sa mga senatorial candidates silang linggo bago ang midterm elections. Ayon kay House Assistant Majority Leader si Alonto Adyong, iginagalang niya ang karapatan ni VP Sara na i-endorso ang mga kandidatong nais nitong suportahan. Ayon kay House Majority Leader si Alonto, questionable para sa kanya ang timing at implikasyon nito sa gitna ng napipintong impeachment trial ng Vice Presidente. Hindi naman ikinagulat ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paolo Ortega ang Senate endorsement ng pangalawang Pangulo. Anya, natural lang na naghahanap ng kakampi para sa nalalapit na Senate impeachment trial. Wala pang pahayag kaugnay ng issue si VP Duterte. Hataw Balita ngayon. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang ilang mambabatas dahil sa pag-iral ng umano'y mga fake account sa social media na naglalaman ng mga papuri kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng pananaliksik na inilabas ng Israel-based research group na Cybra na nagsasabing 1/3 ng mga accounts X o ang dating Twitter na puro papuri kay Duterte at pagbatikos naman sa korte ay pawang mga peke. Ayon sa mambabatas, posibleng maisapanganib na mga fake accounts ang demokrasya ng bansa. Dagdag pa ng mga ito, hindi lang basta nakikita o nababasa ang laman ng mga fake account na ito kundi sila mismo ang nagpapasimula ng usapan online. Sa ngayon, ang dating Pangulo ay nananatiling kandidato sa pagkaalkalde sa Davao City kahit pa ito ay nakakulong sa International Criminal Court sa The Hague. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, walang naitalang aberya ang Bureau of Immigration sa operasyon nito sa Ninoy Aquino International Airport sa kasagsagan ng mahabang bakasyon. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, malaking bagay na hindi nagsabay-sabay ng biyahe ang mga pasahero para maiwasan ang siksikan sa paliparan. Sa inaasahan namang pagbabalik ng mga nagbakasyon, nagtalaga na ang BI ng karagdagang 48 tauhan sa NAIA. Ayon sa operator ng NAIA na New NAIA Infra Corporation, umabot sa tinatayang 1 milyon ang mga pumasok at lumabas ng bansa nitong nagdaang long holiday. Hataw Balita ngayon. Magsisimula na mamayang gabi ang deployment o pagpapadala ng mga opisyal na balota sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ay magagaling sa Comelec Warehouse sa Santa Rosa, Laguna. Nasa 69.7 million na mga balota ang gagamitin sa May 12, 2025 national and local elections. Uunahin na padalhan ang mga malalayong lugar tulad sa Mindanao. Pinakahuli naman na padadalhan ng official ballots ng National Capital Region. Hataw Balita ngayon. Iimbestigahan ng Commission on Election ang ulat na umano'y may ilang kandidato na hindi nag-holiday sa pangangampanya. Ayon kay Comelec Chair, Attorney George Erwin Garcia, may ilang kandidato na sinamantala ang long weekend religious holiday para mangampanya kahit ipinagbabawal ng komisyon. Pahayag pa ni Garcia, maraming kandidato ang nananatili pa rin active sa social media kahit pa may umiiral na campaign ban. Hataw Balita ngayon.
Nasa kustudiya na ng Philippine National Police ang 3 suspect sa pagpaslang sa negosyanteng Chinese na si Anson Ke at driver nito. Dahil dito ay tinuturing ng case resolved ng PNP ang pagpaslang kahit mayroon pang 2 suspect na pinapahanap pa rin. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi pa nila maaaring sabihin kung ano ang dahilan ng mga suspect. Ayon kay Fajardo, isa sa tinitingnan nilang anggulo ng pamamaslang ay may kinalaman sa Pogo. Natatakot po siya na maaaring papatay din po siya. At meron po siyang personal po na reason but which we will later reveal po once we have the clearance. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, inianunsyo ng Philippine Coast Guard o PCG ang pagkakatalaga kay Captain Noemi Guerao Cayabyab bilang bagong tagapagsalita ng ahensya. Si Cayabyab ang kauna-unahang babaeng spokesperson ng PCG. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, ang pagkakatalaga kay Cayabyab ay patunay ng pagsulong ng mga kababaihan na resulta ng ilang dekadang dedikasyon sa kanilang mga tungkulin at pagkasa sa hamon ng makabagong panahon. Hataw Balita ngayon. Planong sampahan ng kasong administratibo ng Philippine Coast Guard ang may-ari ng MV Hong Hai 16 na lumubog sa karagatan ng Occidental Mindoro kamakailan. Gayunpaman, ayon kay PCG Deputy Spokesperson Commander Michael Jan Encina, nakatuon pa sila sa search and recovery operations matapos ang insidente upang agapan ang posibleng oil spill. Nauna nang naglabas ng demand letter ang PCG sa may-ari ng barko upang matiyak na makikipagtulungan ito sa ginagawang operasyon sa pinangyarihan ng insidente. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ngayong araw ang pag-turnover ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa Bureau of Immigration ng 2 Indonesian national na dating empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon sa PAOK, kamakailan ay may lumapit sa kanilang tanggapan na 2 Indonesian national at humiling na sila ay tulungang makauwi sa kanilang bansa dahil wala silang kakayahang pinansyal para gawing ito. Sa panayam ni spokesperson Dana Sandoval, sinabi nitong nakahanda ang ahensya na makipagtulungan sa PAOK upang agad maiproseso ang deportation ng mga ito. Hataw Balita ngayon. Opisyal na inianunsyo ng Department of Education nakapaloob sa school year 2025-2026. Ayon sa kagawaran, ang opisyal na pagbubukas ng klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa ay June 16, 2025, habang magtatapos naman ito sa March 31, 2026. Ayon sa DepEd, ang pagbabagong ito at pagbabalik na muli sa pre-pandemic school calendar ay alinsunod sa DepEd Order No. 12 Series of 2025. Ibig sabihin nito, mayroon 197 days ang mga mag-aral upang pumasok sa eskwela. Ayon sa DepEd, posibleng mabago ang number school days kung may hindi inaasahang pangyayari sa hinaharap na mga kailangan ng adjustments. Hataw Balita ngayon. Para naman po sa balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Carmela Marinda mula naman sa San Francisco Bay, California, USA. Magandang umaga po sa inyo. Nangako ang Labour Party sa Australia na poprotektahan nila ang penalty rates at muling ipaglalaban ang work-from-home setup. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Nangako si Australian Prime Minister Anthony Albanese na kanyang ipapasa bilang batas ang proteksyon sa penalty rates sakaling muli siyang mahalal. Ang penalty rates ay dagdag na pasahod na ibinibigay sa mga empleyadong nagtatrabaho sa labas ng kanilang regular working hours.
Kabilang dito ang trabaho tuwing weekend, public holidays, overtime, at mga early morning o late night shift. Depende sa industriyang kinabibilangan at umiiral na award conditions. Samantala muling nabuhay ang banggaan sa pagitan ng labor at coalition patungkol sa karapatang magtrabaho mula sa bahay o work from home, lalo na't papalapit na ang federal elections. Habang isinisulong ni Opposition Leader Peter Dutton ang pagbibigay ng tax breaks para sa maliliit na negosyo. Nakatuon naman si Albanese sa isyong may kinalaman sa mga manggagawa. Ipinagtanggol niya ang kahalagahan ng penalty rates at binatikos ang ilang employer groups sa kanilang mga tangkang bawasan ito sa pamamagitan ng Fair Work Commission. Binigyan diin ng labor ang kanilang mas malawak na advokasya para sa kapakanan ng mga manggagawa. Kabilang na ang karapatang makapag-disconnect at ang panukalang same job, same pay law. Samantala naharap sa batikos ang coalition dahil sa pag-abandona sa pulisiya kontra work from home, kung saan inakusahan ni Minister for Education Jason Clare si Dutton ng pagtatago ng tunay na intensyon, matapos sabihing na paaga lang ang pagpapatupad ng naturang patakaran ayon kay Australian Senate Jane Hume. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagdeklara si Russian President Vladimir Putin ng isang araw na unilateral ceasefire. Ito ay kasunod ng anunsyo ng Washington na maaari nitong talikuran ang usapang pangkapayapaan sa loob ng ilang araw kung hindi magpapakita ang Moscow at Kyiv ng seryosong hangarin sa pakikipagnegosasyon. Ito ang umahataw na balita ni Raven Campos. Hataw Balita Ngayon. Ipinagutos ni Russian President Vladimir Putin ng isang araw na truce noong Sabado, April 19. Ito ay bilang humanitarian consideration para sa nagdaang holiday. Gayunpaman, ilang sandali lamang matapos ang anunsyo, halos isang oras bago ito ipatupad, ay umalingaw na ang mga air raid sirens sa Kyiv. Bunso nito, mariing tinutulan ni President Volodymyr Zelensky ang panukala at tinawag ito bilang panibagong tangka ni Putin na manipulahin ang buhay ng mga sibilyan. Samantala, sa isang post sa social media platform na X, iginiit ni General Alexander Syrsky, ang top commandant ng Ukraine, na nagpapatuloy pa rin ang mga opensiba ng Russia sa ilang bahagi ng frontline at walang patid ang putok ng kanilang artillery. Aniya, hindi dapat pagkatiwalaan ang mga pahayag mula sa Moscow. Nagpahayag naman ng pagdududa ang ilang residente ng Kyiv sa ipinahayag na ceasefire at sinabing ang mga katulad na hakbang ni Putin noon ay halos walang naging tunay na epekto. Sa kabilang banda, nangako si President Donald Trump na agad niyang tatapusin ang digmaan kasabay ng pagbabagong direksyon ng patakarang panlabas ng Estados Unidos mula sa matibay na suporta sa Kyiv tungo sa mas malawak na pagtanggap sa pananaw ng Moscow hinggil sa sigalot. Raven Campos, humahataw sa balita ngayon. Magkakaroon ng storytelling session sa Paris bilang pagdiriwang sa National Food and Literature Month. Samantala, magsasagawa naman ng free medical consultation sa Oman sa darating na Biyernes, April 25. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita Ngayon. What's up, kabayan? Inanyayahan ng mga kababayan natin sa Paris sa isang storytelling session na may temang Storytime Salo-Salo. Isasagawa ito bilang pagdiriwang ng National Food and Literature Month. Gaganapin ito sa April 26, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon sa Philippine Embassy sa Paris, France. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa online form na matatagpuan sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/PHinFrance. Magsasagawa naman ng Embassy on Wheels sa Al Jouf, Saudi Arabia mula April 25 to 26 sa Al Nusla Special Hotel. Ilan sa mga serbisyo ipagkakaloob sa ating mga kababayan na yung passport services, notarials at civil registration. Pinapayuhan na magdala ng cash bilang mode of payment. Para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa facebook.com/PHLNKSA. Samantala, magkakaroon ng free medical consultation sa Philippine Embassy sa Muscat,
Muscat, Oman sa April 25 alas 8 hanggang alas 11 ng umaga para sa ating mga kababayan sa lugar. Ilan sa mga libreng serbisyo ay ang vital signs check-up, blood pressure monitoring at iba pa. Hindi ka na kailangan ng registration dito at maaaring mag-walk-in ng mga kababayan nating nangangailangan ng medical consultation. Naglabas naman ng listahan ng mga newly arrived e-passport na handa nang i-release ang Embassy ng Brunei. Maaaring mag-walk-in sa embahada upang maklaim ang inyong mga available passports mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong lumang passport at resibo. At para sa kumpletong listahan, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Brunei sa facebook.com/PH in Brunei. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa SF Bay, California, USA, ako si Carmela Marinda. Magandang araw po. Hataw Balita Ngayon. Maraming salamat, Carmela. Ngayon tapos na po ang mahabang bakasyon. Nagsimula na rin bumalik sa Metro Manila ang libo-libong motorista na karamihan po ay bumabaybay sa North Luzon Expressway o SLEX. Para talakayin naman ang sitwasyon sa NLEX at mga akbang na isinagawa upang masiguro ang maayos at ligtas na biyahe ng mga motorista, makakasama pa rin natin ngayong umaga si Ginoong Robin Ignacio, ang Traffic Operations Head ng NLEX. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Robin. Good morning po, Ma'am Annie, at good morning din po sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa inyo. Sige nga po, balitaan nyo na po kami. Kumusta yung pagbabalik ng mga motorista mula doon sa kanilang mahabang bakasyon? Kumusta po? Opo. Kumusta ang naging sitwasyon? Go ahead please. Thank you. Opo. Yung balikan po ng ating mga kababayan nagbakasyon, nag-umpisa pa po nung Sabado around 1 p.m. po. Tuloy-tuloy po yun hanggang gabi mga 11 p.m. And then nag-umpisa po ulit kahapon mga around 12 noon na po kahapon. Nagdagsa ulit yung ating mga kababayan bumalik. So kami po ay kailangan mag-implement po ng counterflow from Dao to San Simon. Dire-diretso po yun. And then mula po Balagtas hanggang Bocaue para mabilis po makarating yung ating mga kababayan dito sa Bocaue Toll Plaza, yung huling toll plaza bago pumasok ng Metro Manila. And after Bocaue Toll Plaza, meron din pong counterflow kami in-implement hanggang Balintawak area. At naubos po yung volume po natin around 2 a.m. po kanina. But around 4 a.m. po ulit, nagkaroon po tayo ulit ng pagdagsa ng papasok ng Metro Manila. Sa ngayon po ay meron tayo uling counterflow from Balagtas to Bocaue Toll Plaza and from Marilao area up to Balintawak. Okay. Sir Robin, mayroon ba tayong inaasahan yung oras na mayroon pa bang mga natitira? Kung yan ay nag-start ng umuwi ng Saturday ng 11 and then sunod 12 noon kahapon, mayroon pa bang inaasahan na bulto ng mga motorista pabalik dito po sa Metro Manila? Kasi ngayong umaga nag-start na po yung pasok sa mga mga tanggapan. At balitaan nyo rin po kami, may naiulat bang mga aberya, mga aksidente o problema sa biyahe ng mga motorista nitong nakalipas na bakasyon po? Opo, itong volume na nararanasan nating huling volume po, itong mula po kaninang alas 4 ng madaling araw. Tuloy-tuloy po siguro ito hanggang mga 8 a.m. or mga 9 a.m. At ito na nga po yung huling bugso nung pag-uwi ng ating mga kababayan. Kung meron man pong nag-stay pa po sa mga probinsya, mga siguro hindi na ganun karami po at yun po yung lang po yung ayaw sumabay sa pagdagsa ng ating mga bumabalik na kababayan. Dito sa observation po natin, meron naman po tayo mga naitalang mga aksidente pero mga minor lang lahat po, wala po tayong major road crash kaya po mabilis po ma-clear kaagad yung ating mga insidente. At kadalasan din po wala pong injury. So kagaya na nabanggit ko, mabilis po tayong nag-clear po ng aksidente. At hanggang mga 6 a.m. po itong
umagang to, meron pa rin po tayong free towing na in-implement para mas mabilis nga po yung pag-clear natin ng insidente. Okay, yung aksidente na kahit na minor, ano po yung cause nun po? Para at least mabigyan lang natin ng impormasyon yung ating mga kababayan. May kinalaman ba sa gulong? Ano nangyari? Anong nangyaring aksidente po? Opo, kadalasan po yung ating cause ng accident is yung rear end po. Ibig sabihin po, hindi talaga nakakapag-maintain ng safe braking distance yung ating motorista na sumusunod. Kaya nabubundol po niya yung sinusundan niya. Bagamat kahapon o early evening, meron po tayong isang naputukan ng gulong dito sa may bandang Balagtas. At yun nga po, meron pong minor injury. May isang Innova po ito, may sakay na 8, pero 2 doon ang minor injured lang po. So mabilis din po natin na clear kaagad. Yan. At this point, by mentioning that po, doon sa ating mga kababayan na muling babagtas pauwi ng Maynila, ano po muli ang panawagan nyo sa kanila para makaiwas sa mga aksidente at ma-avoid po yung delay sa kanilang paglalakbay? Go ahead po, Mr. Roman. Opo, yun po. Napakainam pa rin po na dapat na nakahanda po sila at sana na-check po nila na nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. Ganun din po yung magdadrive. At habang nagdadrive po, yun po, mag-maintain lang po ng safe braking distance. Huwag masyadong tumutok doon sa mga sinusundan para kung mag-slow down or kung ano man po yung mangyayari doon sa sinusundan sa sasakyan, ay tiyak na hindi nila mabubundol po ito. Yes, maraming salamat po, Ginoong Robin Ignacio, ang Traffic Operations Head ng North Luzon Expressway. Keep safe, sir. Magandang umaga. Salamat po at magandang umaga po. Matapos ang mahabang bakasyon, balik kalsada na naman ang libo-libong motorista pauwi ng Metro Manila at isa sa mga pangunahing pinaraanan ay ang South Luzon Expressway o SLEX. Kasabay po ng pagbabalik ng mga biyahero, inaasahan ang matinding daloy ng trapiko at posibleng may mga aberya sa daan. At para naman po pag-usapan natin ang daloy ng trapiko at ang inihahandang seguridad at safety measures sa South Luzon Expressway naman po. Makakasama natin ngayong umaga si Ginoong June Vitog, ang overall head ng Traffic Safety Management and Security Department ng SLEX. Mr. June Vitog, good morning muli po sa inyo. Magandang umaga po, Mamani. Opo, kukumustahin na namin. Bumalik na yung mga pasahero dito po sa Metro Manila. Ayan. Okay, malaman po namin ang update sa inyo po. Yung po bang volume ng mga sasakyan pabalik sa Maynila ay ubos na? Ano pa ba ang inaasahan natin ngayong umaga? Mayroon pa bang mga natitira o nakabalik na ito sa Metro Manila po? Kagabi po, marami na rin po nagbalikan, lalo na po ang nagkaroon na po tayo at 10:30 na po ng gabi na light traffic tayo sa Star Tollway. Pero smooth naman po sa along SLEX at Skyway. Maaga pa, light traffic naman na din po. Doon lang po tayo nagkaano sa Star Tollway. Pero in-expect po namin na marami pong pabalik pa ngayong umaga ng Lunes. Sasabay na rin po yan siguro sa ito yung Monday morning rush hour natin na regular na biyahe tuwing umaga na volume ng traffic. So, ibig sabihin, mabigat po yung magiging daloy ng traffic ko. Inaasahan natin ngayon yan. So, ano yung mga hakbang na isinasagawa po at mga preparations po ng SLEX? Yes, ma'am. Sigurado po, bubuhos ngayon yan. Isa po dyan sa nai-prepare na namin yung itong zipper lane from main toll plaza natin sa Alabang area, Muntinlupa, Alabang area, hanggang itong elevated natin hanggang Buendia po at Morsolo area. Papunta po ng Stage 3, pa Makati po. Okay. May naitala po bang mga aberya, mga aksidente sa SLEX samang bumabalik ang mga motorista mula doon sa mahaba-habang bakasyon po? Meron naman po, meron po mga
bilang ng mga sasakyan na nagkaroon ng aberya, pero hindi naman po masyado at immediately na itatabi rin natin sa mga laybay at na-assist po ng ating mga tow truck para mailagay natin sa safe na lugar. Ganun din po sa mayroon din po mga insidente na mga road crash incident na hindi naman po major road crash na wala naman din pong mga injuries na reported or nasaktan na malalang aksidente po. Okay. This time, Mr. June Vito, anong panawagan nyo? Anong reminders nyo muli doon sa mga pasahero na babalik dito po sa Metro Manila utilizing the SLEX? Go ahead, please. Yes po. Ang lang po na ngayong umaga, sigurado bubuhos yan. Rush hour, yung hindi naman po masyado nagmamadali, pwede naman po sila siguro ang bumiyahe. Maya-maya, siguro mga after rush hour, mga 10 a.m. Onward, para po hindi magkasabay-sabay lang ang buhos. At ganun pa rin po, mag-ingat tayo sa pagbiyay at avoid natin po yung pagtutok sa mga sakyan kasi yung naitala po nating mga insidente itong nakaraan puro rear end ang banggaan siguro unsafe distance. Yun lang po, ma'am. Thank you so much. Maraming salamat, Mr. June Vito, ng overall head ng Traffic Safety Management and Security Department ng South Luzon Expressway. Magandang umaga and keep safe, sir. Salamat po, Ma'am Manny, at magandang umaga po. Nararanasan ngayon ng mga motorista ang pabalik ng Metro Manila ang matinding lagay ng trapiko sa Bukawi Toll Plaza. Naglagay na po ng zipper lane sa southbound ng Mekawayan hanggang Balintawak para makontrol ang traffic congestion sa North Luzon Expressway. Mula sa Balintawak Toll Plaza, makibalita tayo kay Nestor Torres Live. Hataw Balita ngayon. Nestor, kumusta na? Traffic congestion dyan. Magkalapit lang naman yata tayo. Sa bandang ka lang yata. Ano po, ha? Anong oras? Kasi actually mga kasambahay, para malaman nyo yung kinalalagyan namin, mga kasambahay. A while ago, nagbigay na ng update si Sir Robin. Pero may update pa na ibibigay sa atin right now, itong si Nestor Torres, para malaman natin ang lagay na. Heavy traffic na ba, partikular dito po sa lugar po ng Bukawi Toll Plaza? Nestor, magandang umaga muli po sa inyo. Kung ang heavy traffic ay talagang nararanasan ng mga motorista, lalo na sa mga papuntang Metro Manila, sa lugar ng Bukawi Toll Plaza pa rin, partikular sa cash lane kung saan nga ay bulto ang pila ng mga sasakyan hanggang ngayon. Simula pa nga nitong Sabado, kahapon at kaninang madaling araw at idagsa pa rin ang pila ng mga sasakyan sa Bukawi Toll Plaza, Maynila. Ang cash lane ang pangunahing naapektuhan ng heavy traffic kaya damay na rin dito ang RFID lane. Kaninang bandang alas 4 nga ng madaling araw, naabutan pa namin ang mga sasakyan sa cash lane sa Bukawi na abot ng 2 kilometro ang trapiko. Para masolusyonan ang heavy traffic sa lugar, naglagay sila ng zipper lane sa Bukawi hanggang makalagpas ng Bukawi Toll Plaza. Gayon din sa Mekawayan na Bulacan southbound area, naglagay din sila ng zipper lane pa Maynila hanggang bago mag-Balintawak Toll Plaza. Ayon kay NLEX Traffic Manager Robin Ignacio, may marami pang motorista ang nakauwi na nitong Sabado galing ng bakasyon pa Maynila. Kaya expected nila na marami na nakauwi at posibleng tumagal ang heavy traffic hanggang ngayon na lang umaga. Kasunod dito ay balik normal na nga itong daloy ng trapiko. Samantala hanggang ngayon na lang alas 6 ng umaga itong free towing sa mga masisiraan ng sasakyan para sa mga Class 1 vehicle. Gayon din ay binanggit na Sir Robin Ignacio na wala namang naitala na major accident itong long weekend, maliban na lang sa mga minor accident na talagang nararanasan. At dito naman sa lugar nga ng Balintawak Toll Plaza ay kung sa lahat ng mga babiyahe papuntang norte
ay maluwag ang daloy ng mga sasakyan panorte dahil marami na ang mga kababayan natin ang nakauwi na rin panorte. Hindi lang naman itong binabantayan ng NLEX Management, itong papuntang Maynila kung saan ay traffic nga sa mga papaluwas sa Bukawi to Plaza. Pero yung papuntang norte ay binabantayan pa rin nila at sa mga babiyahe naman papuntang norte, particular dito sa Balintawak northbound, ay maluwag ang daloy ng mga sasakyan. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa'yo. Ani? Maraming salamat, Nestor Torres. Hataw Balita ngayon. Samantala, mahigit 500 pasahero ng barko kasama ng mga maliliit na bata at matatanda ang nailigtas ng Philippine Coast Guard at mga rescuers matapos umadsad sa mababaw na parte ng tubig. Ang sinasakyan nila ang Ro-Ro vessel sa Jagna Port, Bohol nitong Sabado ng gabi. Ayon sa Philippine Coast Guard, District Central Visayas, papunta po sana na ang barko sa Cagayan de Oro pero napadpad ito sa mababaw na parte ng tubig dahil sa low tide. Halos 200 metro na ang layo ng barko sa port bago ito ma-stranded. Linggo ng madaling araw nang maibalik sa port ang lahat ng mga pasahero sakay ng mga rescue boats. Wala namang nasugatang pasahero o nasirang parte ng barko pero nagsasagawa ng investigasyon ng Marine Safety at Environmental Assessment na ang PCGG. It's PCG. Hihilahin din ang barko papunta sa mas ligtas na lugar. Hataw Balita ngayon. 5 miyembro ng hinihinalang New People's Army ang nasawi at isang sundalo ang nasugatan sa magkahiwalay na pangyayaring na engkwentro sa Bicol. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Sa Masbate, 2 hinihinalang miyembro ng New People's Army ang nasawi sa liblib na lugar sa Libertad sa bayan ng Kawayan alas 5:45 ng umaga ng nakarang Huwebes, April 17. Batay sa report ng 9th Infantry Division ng Philippine Army, nagkasagupa ang pwersa ng 2nd Infantry Battalion ang nasa 12 armadong miyembro ng rebeldeng grupo sa naturang lugar at tumagal ng halos 15 minuto ang palitan ng putok. Na nauwi naman sa pagkamatay ng 2 miyembro ng armadong grupo at isa naman ang naaresto. Base sa pahayag ng nahuling miyembro ng NPA, nagpapakita umano ng pwersa ng mga ito para makapagsagawa ng pangingikil sa mga kandidato ngayong malapit na ang eleksyon. Agad naman dinala sa Camp Elias Angeles Station Hospital at nasugatang sundalo sa pagresponde ng air asset ng higher headquarters ng Philippine Army upang mabigyan ng atensyong medikal ang sugatan. 3 pa ang nasawing miyembro ng NPA sa engkwentro naman ng tropa ng 42nd Infantry Battalion at New People's Army sa Barangay Sagrada, Iriga City, alas 5:30 nitong April 18. Ayon sa natanggap na ulat ng 42nd IB, nagsasagawa umano ng extortion activities ang mga rebelde sa lugar, kaya agad naglunsad ng operasyon ang pwersa ng gobyerno na nagresulta sa sagupan ng militar at nasa 10 miyembro ng NPA. Tumagal ng halos 20 minuto ang sagupaan na nagresulta sa 3 nasawi sa panig ng mga armado. Nakarecover ang militar ng isang M16 rifle, isang M14 rifle, isang R4A3 at iba't ibang personal na gamit. Isa pa ang nahuli sa kasamahan ng NPA at agad na itinuro ang mga pinagtataguan ng matataas na kalibre ng baril. Muli naman tiniyak ng pamunan ng 9th ID Philippine Army ang pagpapaigting ng seguridad sa Bicol Region at nagpapasalamat din sa mga mamamayan na patuloy na pagsuporta at pakikipagtulungan ng publiko sa mga otoridad. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Maraming salamat, Jerry Galicia. Samantala, kinumpirma ng Davao City Health Office ang 2 kaso ng impact sa lungsod kung saan isa sa mga pasyente ang nasawi dahil sa komplikasyon. Si Gladys Tuabi, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nakatanggap ng ulat mula sa Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Unit ang Davao City Health Office sa 2 kumpirmadong kaso ng monkeypox sa lungsod noong nakaraang linggo. Ang mga pasyente ay dinala sa SMTC Isolation Facility pero dahil sa komplikasyon ay nasawi ang isa.
Sa ngayon ay mahigpit na binabantayan ng Health Office ng lungsod ang lahat ng natukoy na close contacts ng mga pasyente, habang ipinatutupad ang response measures at protocol laban sa Mpox. Ganyan pa man, pinaalalahanan ang publiko na huwag magpanik. Sa halip ay sundin ang health protocols, gaya na lamang ng madalas at tamang paghuhugas ng kamay. Sakaling makaramdam ng anumang sintomas, makipag-ugnayan sa City Health Office o kaya'y bumisita sa pinakamalapit na health center o ospital. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Tungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po, sa aming Facebook at TikTok accounts, mapapanood nyo rin po ito. Dito mga kasambahay, ang mga iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahagi mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan 21:21. Ang sumusunod sa katwiran at kagandahang loob, nakakasumpong ng buhay, katwiran at karangalan. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-21 sa buwan ng Abril 2025. May shoutout pa ba tayo? Shoutout. Okay, shoutout tayo. Richie Villaflores, magandang umaga po sa inyo. Telma Rigio, Michael Santino Amagna, classmate, good morning. And Alma Bugel, Beth Saludes, Elizabeth Enriquez sa San Francisco, California. And of course, ito po mga kasambahay, babatiin natin ito, laging nanonood. Ayan, mga kasambahay. Si Nicole, si May, si Tina, si Dayan, si Mitz, Evelyn, Jojo, Bitoy, Louie, Shep Ken, at ang boss nila si Jean at Sir Pantelo, mga Dodong staff. Good morning po sa inyo. Nestor Torres, thank you very much. No more time, Diyosa. No more time, Alex and Tracy, kasama si Bernie, and of course, Paraon. Edette, thank you very much sa inyo pong lahat na nasa control at IT department. Thank you so much. Maraming salamat. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Kulubong, ako naman po si Annie Rentoy. Dito po sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.